Amen. Isa na naman pong mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid at muli tayo ay makapag-aral sa salita ng Diyos. Ating natunghayan sa nakaraan ang patungkol sa pagtatagumpay sa kamatayan dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, no? So ating natalakay sa nakaraan. So ating sususugan ngayon sa araw na ito about the resurrection of the dead, no? So, sa araw na ito ay ating tatalakayin ang pagbangon. Sabi nga, yung pagbangon mula sa mga patay. No? Sa mga nakaraang araw ay ipinagdiriwang, no? O ipinagdiwang, no? ang muling pagkabuhay ni Jesus. At marahil sasang-ayon ang lahat sa akin na pinakamalaking milagro, no? na pangyayari ay ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus mula sa mga patay at walang I'm sure na walang magiging hadlang dito, no? At sa Acts chapter 26 verse 23, so babasahin ko, that Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead and should shew light unto the people and to the Gentiles. So, ang talatang ito ay sinasabi na si Jesus ang unang bumangon mula sa mga patay. No? Marahil sasabihin ng iba, paano yung binuhay ni Elijah, no? Yung anak ng babaeng balo, di ba? Meron siyang binuhay na mamuli. How about Lazarus, no? Lazarus and the widow's daughter, no? Na binuhay ng ating Panginoong Jesus during his earthly ministry, no? At also Peter, no, meron siyang binuhay, no, nung siya ay namatay, si Dorcas, no, from the dead. So binuhay siya, no. Paul raised Eutychus, no. Kung naaalala ninyo, siya ang nahulog sa bintana while Paul is preaching, no. At sa haba ng pangangaral ni Pablo, siya ay nakatulog, no, at nahulog sa bintana, no. Sinasabi ng maraming ang mga taong ito ay binuhay na muli, no? Sila'y binuhay na muli. Subalit, ayon sa talatang ating nabasa sa Acts chapter 26 verse 23, kung inyong sisikaping tignan ang talatang ito at inyong sisahin at inyong bulay-bulayin, si Jesus ay ang kauna-unahang nabuhay mula sa mga patay. Paano nangyari yon? Samantalang, bago pa si Jesus ay nandun na during his earthly, no, ministry, meron na mga taong nabuhay, no, bago siya, no. So, ano ba ang pagkakaiba ng mga taong ito sa pagkabuhay nilang muli sa ating Panginoong Jesus? Tama, no? Sila ay muling nabuhay, subalit sila ay nasa ilalim pa rin, no? Sila ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng kamatayan. It means, nandun pa rin sa ilalim ng kapangyarihan ng power of death, no? Sila ay muling mamamatay, no? Sa kabila ng parabang hindi sila namatay after their resurrection. Iniisip ng marami that after their resurrection na hindi na sila namatay muli, no? So, ito ang ating mga paksa na dapat nating tignan, no? At aaralin, no? Sa ating paksa ngayong araw na ito. So, sa Acts chapter 13, verse 33 to 34, verse 33, God hath fulfilled the same unto us, dear children, in that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. So, ito ang pagkakaiba ng mga unang namatay sa kanya. No? Ito yung ito yung pagkakaiba. And as concerning that he raised him up from the dead. Tingnan natin to. Now, no more to return to corruption. No? So, hindi na siya muling, hindi na siya tutungo sa kabuluhan. No? Tandaan, lahat ng mga unang namatay at muling nabuhay, they return to corruption. No? Ibig sabihin, sila ay namatay at muling, sila ay namatay at do sila ay nag-resurrect, and then later on sila rin ay namatay at inilibing, no? So, they return to corruption. Subalit si Jesus ay naiiba, no?
Dahil ayon sa talatang ito, he will no more return to corruption. Ayon sa talata na ating binasa, no? He said, on this wise, I will give you the sure mercies of David. So, paano at nasaan ang mga taong iyon na nabuhay una sa kanya? Saan sila? Sila ay naghihintay, ano? Sila ay naghihintay sa kanilang resurrection, no? Dahil alam natin kung nasaan sila ngayon, no? Ayon sa Biblia, no? Paano natin malalaman na sila ay naghihintay sa kanilang pagkabuhay nilang muli? That's the final resurrection, ano? Paano natin malalaman 'yon? So, ating tutunghayan yan, ano? So, ang turo ng tao ay hindi ito tama, no? At ito ay salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan, no? So, marahil ito, ngayon lang natin narinig o ngayon lang natin nakita ito sa banal na kasulatan, but tignan natin, ano? Now, upang maunawaan natin ang resurrection, no? Ang pagkabuhay namang muli, no? Para maintindihan natin to, ay kailangan nating maunawaan ang salitang death. Ano bang ibig sabihin ng death? O kamatayan, no? Ang turo ng Biblia sa kamatayan ay totally different, no? Sa pantasya o katanghisip o itinuturo ng Kristendom. Ano yung Kristendom? Marami na tayong beses na babanggit ko yung term na Kristendom. Ang Kristendom ay yung mga lahat ng mga believing they are so-called Christian, no? At sila ay nakarinig ng iba't ibang mga pangangaral and belief, no? Ito yung Kristendom. Ang kanilang turo ay ganito. Kapag namatay ang isang tao, right away, sila ay may lugar na pupuntahan. Di ba yun ang ating naalalaman at naiintindihan? Pero nalaman lang natin yan dahil sa mga naririnig natin. But let us see, no, what the scripture said tungkol dito, no? Subalit hindi ito ang turo ng banal na kasulatan. So, tingnan natin, no, hindi naman galing ito sa akin. So, kailangan nating malaman o maintindihan ang salitang kamatayan upang ating maunawaan, ano, ang resurrection, no? So, ano ang ibig sabihin ng death? So, simple lang, ano, ang sagot ayon sa salita ng Diyos. Death is a return, no? Yun ang meaning ng Bible. So, aside from that, na wala nang sinabi ang scripture about the meaning of death is a return, no? Basahin natin ng Genesis chapter 2. Sana meron tayong mga Bible para hindi na ninyo, or pwede ninyong isulat itong mga talatang ito and then you can read it, no? Pagkatapos na iyong nakasama ko kayo sa ating pag-aaral. In verse 16 and 17 in Genesis chapter 2, verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, no, thou mayest freely eat. So lahat, no, kaya pwede nilang kainin. But sabi niya, yung isang puno, no, ng may bunga ng basahin ko 17, but of the tree of the knowledge of the good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, pag oras na yun ay kinain, anong sabi niya? In other words, when they disobeyed or sila ay nagkasala, no? Sila ay nagkasala. Thou shalt surely die. Ikaw ay tiyak na mamamatay, no? Ito ang kabayaran ng kasalanan. That is the payment for sin. Death, no? Nang sabihin nito ng Diyos kay Adam, no? Saan ba nagmula si Adam? Saan ba nanggaling si Adam? Nang sabihin ng Diyos kay Adam itong talatang ito, no? Ang mga pangungusap na ito, of course, nanggaling siya sa lupa, no? From the dust of the earth. Nang siya ay lumabag sa inutos ng Diyos sa kanila, dahil sila ay kumain sa bunga ng ipinagbabawal ng Diyos sa kanila, anong nangyari? In Genesis chapter 3, verses 17 to 19, tignan natin, ano? And unto Adam he said, sabi niya, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. O, nasunod si Eva, no? Naginig si Adam, no? And hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Sabi niya, no? Curse it the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life.
Ito yung naging sumpa sa kanya, no? And 18, thorns also and thistles shall it bring forth to thee. Sabi niya, and thou shalt eat the herb of the field. No? So in 19, ito tingnan niyo 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. Till thou, ano sabi niya? Till thou return unto the ground. That's why ang kamatayan, pagbabalik yon sa lupa, no? Kung saan nanggaling ang tao. For out of it, sabi niya, it was thou taken. For dust thou art, sabi niya, galing ka sa lupa. And unto dust shalt thou return. O, yun ang death. Babalik ka sa lupa. Wala nang ibang meaning yon, no? Wag, hindi na kailangan na bibigyan ng ibang kahulugan ang salitang death. So wala tayong makikita sa Bible, liban lang dito sa talatang ito. No? So sa talatang ito, malalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng death. It is a return. No? At wala nang iba pang kahulugan nito, no? Sa sinasabi ng Biblia. Now, noong si Pablo ay kinasihan ng Santong Espiritu upang isulat ang Romans chapter 6 verse 23. Ito, kabisado natin to, 6:23. Tignan natin ngayon, ano? For the wages of sin, sabi niya, is death. Anong but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tignan natin ngayon ito, no? Ano ang definition ng death in Genesis 3:19? Is a return, no? By comparing this scripture in Romans 6:23, the wages of sin is death, or the wages of sin is a return to the ground, no? Iyon ang consequence ng kanyang pagkakasala. So, ngayon, ano ang ginagawa ng tao? O ano ang ginawa ng tao? Tandaan natin, the deceitful above all things and desperately wicked is the heart of man. Iyon ang kalagayan natin. Ako, tayong lahat, in the sight of God, we are deceitful above all things. Yung puso natin, ano? So, at ito ay totally contradiction into the Word of God, no? Binagyan ito ng maling interpretasyon, no? Ang tungkol dito sa death, no? So, totally contradicted o contradiction into the Word of God. Ayon sa Romans 6:23, the Word of God, ayon sa Romans 6:23, the word of death here is eternal separation from God. Yung ba sinasabi niya? Hindi. Katahalang ng isip ng tao yun. Katahalang ng mga unang mananampalataya na they learn from probably kay Agustin, no? Galing doon sa mga, sabihin natin, hindi daw mananampalataya. But, ito inadapt ng mga mananampalataya, no? The word death here is eternal separation. 6:23 ng Romans, no? Pero walang ganung sinasabi ang Bible. Subalit hindi ito sinasabi ng talata, no? The wages of sin is death, and death is a return, no? Babalik siya sa lupa, no? Wala nang ibig pagsabihin nito, no? Subalit pinalitan ng tao, no, ang talatang ito at binigyan ng ibang kahulugan. So, na hindi sinabi ng Diyos, death is a return to the ground. At ang katotohanan nito ay kinumpirma ng maraming beses sa banal na kasulatan. It is confirmed, no, by the Word of God, no? Ito ay ating tatalakayin, titignan natin para magkaroon tayo ng assurance doon sa ating sinasabi, no? So, ako, share ko lang yung Word of God, but tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang obligation with our own self, no? Sabi ni Paul, I am fully persuaded that man, ano ba sabi niya? Na magtibay siya sa kanyang sariling kaisipan. So, nasa sa atin kung tatanggapin ba natin yung sinasabi ng tao o sinasabi ng Biblia. What I am sharing to you today is the Word of God, no? Ito yung sinishare ko. Maaaring ang pananaw ng iba o pananaw ko magkaiba, pero ito yung isishare ko, yung Word of God, ano? That is a return to the ground. At ang katotohanan na ito ay kinukumpirma ng maraming beses, no, sa ating banal na kasulatan. Katulad na halimbawa ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7, no? Tignan natin. Then shall the dust return to the earth,
as it was. And the spirit shall return unto God who gave it. Ang katotohanan ito ay mangyayari sa bawat taong namatay. Sa bawat taong namatay, ganito ang mangyayari sa kanila, ay babalik sa lupa. The spirit that the breath of the Almighty God return to God, at ang katawang ito ay babalik sa lupa. Ayun ang katotohanan diyan, Ang plano ng Diyos dito ay tiyak at hindi ito plan B. Walang plan B sa Diyos, Walang plan hindi ito plan B. Walang plan B, Alam ng Diyos na ang first couple ay mahuhulog. Alam niya. Magkakasala, At ito ang kasasapitan, ng lahat ng tao. Alam ni Pedro na si Jesus ay pinatay. Alam niya ni Pedro kasi nagkaroon ng revelation kay Peter bago ang pagkatatag ng mundo. Nakita pinaalam kay Pedro. Ang planong ito ng Diyos ay ginawa na niya, noon pa upang tabusin ng tao bago palikhahin ng Diyos ang mundo. So, in Psalms chapter 104 verse 29, tignan natin kung ano sinasabi. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Yan ang sinasabi ng Bible. In verse 4, 146 verse 4, sabi niya, His breath, sabi niya, goeth forth. He returneth to his earth. Kaya nga sinabi niya to his earth, tayo galing sa lupa. In that very day, his thoughts perish. Mamamatay na yung isip ng tao. Wala na siyang pagkaalam. Sila ay sleeping. Ang kamatayan is likened unto a sleeping, o natutulog. Bakit tinawag itong is earth? Is earth. Dahil galing ito sa lupa, as I said. Dahil ang tao ay galing sa lupa at ito ay babalik din sa lupa. So tayo ay muling babalik sa lupa pag tayo ay namatay. Itong bahaging ito ng kasulatan ay kinatay, kinatay. Alam mo yung kinatay? Sinapchap, ng Kristendom, Yung mga aral ng Kristendom. Dahil sa mga turo ni Agustin, i-search nyo si Agustin kung sino yon. Huwag na tayong mag-mention kung yung sino ba si Agustinian, ay walang nagbago. At ito ay pinagtibay ng Kristendom, Maraming mga mananampalataya, itong turo ni Agustinian ay pinagtibay sa kasalukuyan ng mga panahon natin ngayon. Ang kamatayang ito ay ating minana, kina Adam and Eve. Walang magagawa ang tao. There is no other choice. There's no other choice. Tayo ay tutungo doon na naging anak tayo ng isang fallen creature. Wala tayong magagawa doon. But remember, sasabihin niyo siguro na pag sinabi nating alam ng Diyos and it is planned by God, magugulat kayo. But huwag po munang guluhin. Kapag ini-iskandalo natin ang ibang tao, let's say, kapag ini-iskandalo natin ang ibang tao, eto, maraming mga taong judgmental, sa kanilang pagkakamali, o kasalanan, di ba? Madalas sa nakakarinig tayo ng, ano ba yung naririnig natin sa ibang tao? Na hindi niya ito lubos maisip, hindi ko lubos maisip kung bakit nagagawa niya yung mga bagay na yon, Bakit siya nagkakasala na ginagawa na yung bagay na yon, So, bakit ginagawa niya ang mga pagkakamali ngayon, So, ang pag-uugaling ito na umahatol ng iba, kung bakit hindi mo lubos maisip ako ng tao yung iba na ginagawa nila yon. Ang pag-uugaling ito ay masahol pa sa sa taong nakagawa noon, masahol pa. Yung mismong taong gumagawa noon, masahol pa yung pag-uugali natin kapag ganyan ang ating attitude, So, bakit? Dahil inilalagay mo o itinataas ang inyong sarili, ang ating sarili kaysa taong gumawa ng kasalanan, So, bakit hindi ganito tayo tinitignan ng Diyos? Hindi tayo tinitignan ng Diyos ng ganito. Ang Diyos mismo, hindi ganon. We were all sinners by nature. Hindi ko rin alam kung saan galing ang ideyang ito, mayroong ideyang kinukumpara ang ating
ang ating mga kasalanan sa iba at ipinapakitang mas masama ang iba kaysa sa atin. Di ba? Ito ay pag-uugaling bilang isang fallen children of Adam. No? Isa itong kaisipang minsan masakit. Tawag dito, bigkasin. Yung bang pag-uugaling hipokrito, no? Yung ganun. No? Para bang we are righteous, yung iba, hindi sila matuwid sa harap ng Diyos. No? Kaya pag ang kanilang judgment is, bakit kaya nagagawa nitong taong ito itong bagay na ito? Masahol ka pa sa kanya, no? Masahol ka pa sa kanya, no? Kaya kung babasahin natin ang sinasabi ni Propeta Jeremias, ano sabi niya? The heart is deceitful above all things, sabi niya, and desperately wicked. And who can know it? Sabi niya, no? Ang puso ng tao ay mapaglinglang, wicked, Tapos sasabihin mo, paano tayo haharap sa Diyos na ako hindi ko ginawa. No, kaya lang tayo makakaharap, kapatid, sa harap ng Diyos because of the righteousness of our Lord Jesus Christ. Yun lang ang ating daladala, no? Wala tayong may pagmamalaki, no? Hindi natin mapagmamalaki yung mga ginawa natin, yung mga yung legacy natin, Hindi natin may pagmamalaki yun, May pagmamalaki lang natin that the righteousness of our Lord Jesus Christ ay imputed to us, no? Yun ang hindi sinasabi ng talata na ang iba, sabi niya, ay hindi ganito. Ang sinasabi ni Jeremias, ang puso ng tao ay ganito. Lahat, no? We are all desperately wicked. Ito ang kalagayan ng bawat tao, kapatid. Ito ang kalagayan ng tao. Ito ay naisilang tayo ng ganitong kalagayan, no? Ang katunayan dito sa Romans 5 verse 12, 5:12 ng Romans, wherefore, ang sabi niya, as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so, death passed upon all men. No? So, kamatayan ay dumating sa lahat ng tao, for that all have sinned. No? Lahat tayo, no? Ano ba itong death passed upon all men? Pass upon all men. Sabi niya, ayon sa talatang binasa natin kanina, no? That is a return, to the dust. Madalas naririnig natin death pass upon all men. Ay hindi ibig sabihin eternal conscious torment in the lake of fire. Ito, binibigyan natin ng masyado tayong magsoshortcut. Binibigyan natin ng ibang kahulugan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Saan niya sinasabi that death is his eternal conscious torment in the lake of fire? Death. Wala, Wala kang makikita. Death is a return to the ground. Yun ang meaning, Kapag ganito tinitignan ng salita na ito, pinapalitan mo ang sinasabi ng Bible. Kung ano ba yung sinabi ng Biblia, Pumupunta ka sa isang lugar, Tayo ay pupunta sa isang lugar na hindi naman sinasabi ng yung banal na kasulatan, Katha-katha lang yun, Iniisip lang ng tao. Tayo naman, kumisan, pag narinig natin, yun ang ating susundin. At the same time, ito yung ating isi-share, But, tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ng Bible about the word in the scripture and the meaning, And try to apply them. Ito, ginagawa lang, and try to apply them upon sa kanila, Ang mga taong gumagamit ng tamang paghati sa salita ng Diyos, ito, those people who really rightly dividing the word of truth, alam nila kung sino ang kinakausap ng Diyos, Sa Kanya ang mga salita. Tandaan natin, kapatid, at friends on Facebook, hindi lahat ng salita ng Diyos is solely written for you and for me. Maraming mga there are different dispensation in the entire scripture na ang Diyos ay dealing with them in a separate, in different manner, God's, ano ba yun? Hebrew chapter 1 verse 1. Siya ay nakitungo sa iba't ibang pamamaraan, yung pamamaraan na yon, iba yung pamamaraan niya sa atin. Ang pamamaraan ng Diyos sa bansang Israel ay to follow the law, of Moses, Sa atin, ang ating i-follow, it is by the grace of God. Tayo ay naligtas,
Maraming mga sinasabi sa Synoptic Gospel at ito ay tumutukoy sa bansang Israel, no? Sa bansang Israel, katulad ng refining fire or cleansing fire, ay may layuning pag-aayos ang Diyos sa bansang Israel. Dahil ang bansang ito ay naging matigas ang ulo, no? Dahil ang Diyos, especially, they are, chosen people. They are chosen people na gagamitin ng Diyos to evangelize the entire world, pero naging matigas. So, ang gagawin ng Diyos, during the 7 years tribulation, there is a refining, sila ay magrurol ang ating Panginoong Jesus during the 1,000 years with the rod of iron, no? Pero before that, magkakaroon ng cleansing sa bansang Israel, no? During the 7 years tribulation. May nagsasabi na inahati nila ang salita ng Diyos. Truly, no? Inahati nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi nila kayang tanggapin ang sinasabi ng kanilang Biblia, no? Truly, hindi nila tinatanggap 'yon, ano? Pilit na inaangkin ang hindi para sa kanila. Marami tayong maraming mga salita sa Diyos na hindi nila tinatanggap. Ang Romans 5:12 ay hindi tinutukoy dito ang kamatayan ay final resting place ng isang tao. That's truth. That's the truth. Wala nang ihigit sa sinabi ng salita ng Diyos. Ang kamatayan ay pagbabalik, no, sa pinanggalingan, or it is a return to the ground. Kahit saan mo ang gulo tignan, ano? Search your scripture and compare it with the scripture, no? Ito yung sinasabi ng Biblia tungkol sa death. It is a return to the ground, return to the dust. Dahil sa kasalanan ito ni Adam, atin itong minana, no? Ito ating minana. So we are now bounded to corruption, no? Ayon sa Romans chapter 8 verse 20. Ano ba ang inaakala natin? Nasupresa ba ang Diyos? Ang lahat ng tao ay nagkasala? Nasupresa ba ang Diyos? Pwede ba nating sabihin na sa iba na hindi ako makapaniwala kung bakit nagawa ng taong ito ang kasalanan na yon? Kung bakit ginagawa niya yung kasalanan na yon? Well, hindi natin pwedeng ikumpara, no, sa iba ang kanilang ginagawa kaysa sa atin, no? In ourselves, no? Para bang ang tingin natin sa ating sarili, tayo ay gumagawa ng naaayon sa Diyos, sa sila ay hindi, ganoon, di ba? Parang ganoon pag sinasabi natin yung bakit nagagawa nila, no? Marami tayo, huwag na nating i-elaborate yun, ano? Maraming mga beses sa ating buhay na bakit kaya sila nagagawa nila yun, no? And then we are start comparing them with ourselves, no? Maraming mga grace believers, trying to keep the law, no? Trying to keep the law. Dahil iyon ang turo sa kanila. Tanggapin natin at hindi. Iyon ang turo, no? Dahil sa ating kalagayan, bilang isang fallen nature of man, it is impossible to keep the whole law. To keep the whole law, no? Kaya nga ang Panginoon bumaba siya rito, to nail all, ano sabi niya doon? Yung ordinances and the law, no? The cross, no? The cross. So yun ang ginawa niya in law in Colossians chapter 2 verse 14. Kaya Christ is the end of the law, no? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, pero tandaan natin, pilit pa rin na tayo ang katuruan na ni Agustina na to keep the law, no? Pampapatakot sa mga mananampalataya, no? Hindi naman sa Panginoon ng takutan, ano? Ang Panginoon iba yung kanyang approach sa atin, ano? So, ito ay seryosong bagay, ano? Subalit ang Diyos ay gumawa ng provision, ano? Imposible nating i-keep yung law, no? Para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Pero bagamat ito ay seryosong bagay, ang Diyos ay gumawa ng paraan, no? Sa ating Panginoong Hesus. In 1 Corinthians chapter 15 verse 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Sana by this time, nandito na tayo sa kalagitnaan, maunawaan natin that death is a return. At ito ang kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Return to the ground. No? Babalik ka doon. Hindi natin kailangan pahirapan o bigyan ng komplikadong kahulugan ang sinabi ng Biblia. Ngunit, kapag ang tao ay namatay, siya ay babalik sa lupa.
Hindi ang definition ni Agustin, no? That death is a eternal conscious torment. At ito ay sinunod ng maraming grace believers, no? Sa panahon natin ngayon. So, suriin nyo, no? Yung ating mga talatang ating binabasa. But hindi ko ine-encourage ko kayo na sundin, kundi tignan nyo ang salita ng Diyos. Ako, nakikita ko ng ganito, no? At wala akong obligation to follow me, but to follow the word of God, no? For since by man came death, sabi niya, by man came also the resurrection of the dead. Ito ang plano at programa ng Diyos. May ginawa si Adam na mali at ang Panginoong Yesus ang nag-ayos nito. No? Now, dadako tayo sa ating main topic. O parang ano pa lang, parang umpisa pa lang sa topic. No? Anyway, konti lang to, no? Pupunta tayo sa ating main topic, no? The resurrection of the dead, no? Alam na natin ngayon, ang kamatayan ay pagbabalik sa lupa, ano? Ito ang sinasabi ng Diyos kay Adam, no? Kay Adam niya sinabi yon. It's a return to the ground. Sa madalit salita, ang kamatayan ay kabayaran sa kasalanan, no? Sa ginawa ni Adam. And tayo ay nagmana sa ganitong dahil lang silang tayo kay Adam, we are fallen children of Adam. So, we are bounded now to corruption, no? Dahil ang ating kung saan tayo galing, it is imperfection, no? At mayroong hindi na sila perfect, no? Subalit hindi ito ang katapusan, tandaan natin, no? Ang kamatayan ay hindi hadlang sa Diyos, no? Hindi hadlang sa Diyos ang kamatayan. Remember that death is nothing to God. Wala ito sa Panginoon, ano? Sa Diyos. Ito ay kailangang paraan, no? Ito ay paraan, tandaan niyo natin, upang ang tao ay makakatungo, no? Makakatungo siya sa kaharian ng Diyos after this life. Kung hindi ka mamamatay, you cannot enter into His kingdom. For flesh and blood, you cannot enter unto the kingdom of God. No? Tandaan natin to. Paano naman yung ibang nagsasabi, we shall not all sleep. We shall not all sleep. Kung ating babasahin ng 1 Corinthians chapter 15, kung saan mababasa ang talatang ito, verse 24, then commit, ang sabi niya sa verse 24, then come at the end. Then come at the end. Kung titingnan niyo yung chapter 15, itong talatang ito, natalakay natin previously in our topic, no? Sa ating nakarang topic. So, then come at the end. So, then Christ delivered His kingdom to God. Yun ang mangyayari, no? Yun ang mangyayari. In Acts chapter, in 1 Corinthians chapter 15, that is a resurrection chapter, no? And that is not rapture chapter, no? Yun ang katotohanan, no? Kung titingnan niyo maigi, no? So, ang setting nito at the end of the millennial kingdom. Yung Acts 1 Corinthians chapter 15, ang setting na to is at the end of the millennial kingdom. Tingnan niyo yung ating previous topic para makasunod kayo dito, no? So, sa panahon na yon, mayroong mga taong namatay na, no? Mayroong mga during the millennial kingdom, no? At muli silang bubuhayin, no? At hindi na sila na makakaranas ng kamatayan muli, no? Sapagkat sila ay tatanggap na ng niluwalhating katawan. During the millennial kingdom, mayroong mga taong na binuhay na muli ng ating Panginoon na hindi na sila makakaranas ng kamatayan, no? Di ba si Abraham, di Isaac, from east and west, sabi niya, mayroong mga bubuhayin, mga Old Testament saints, they will not experience another death, no? Dahil sila ay binigyan ng luwalhating katawan, no? But during those days, mayroong mga taong nabubuhay in the flesh, with the blood, no? Tandaan ninyo, yung kingdom of God, walang makakapasok doon ng flesh and blood. So they need to glorified. Kailangan silang mag-glorified. So, yun ang gagawin ng Diyos, no? Sa mga taong namatay during the millennial kingdom. So, subalit maging sa panahon na yon, ang kamatayan ay kailangan. Bakit? Bakit kailangan ng kamatayan? Dahil ito ang kailangan sa susunod na buhay, no? So, napakahalaga ng kamatayan.
kinakatakutan natin. Sino ba namang hindi natatakot kasi masakit, no? Pero kailangan, no? In order to enter into the kingdom of God, no? So bago tayo tutungo sa ating paksa, which is the resurrection of the dead, kailangan nating malaman kung ano ang kalagayan ng isang patay. O ano ba kalagayan ng isang patay, no? Kapag namatay ang isang tao, o siya ay bumalik na sa lupa, no? Pag siya ay bumalik na sa lupa, ano ba ang kanilang Ano ba ang kanilang kondisyon, no? Mayroon bang sinasabi ang Biblia tungkol dito? Yes, no? Sila ba ay papasok sa isang mariposa o butterfly? Dabo, pag nakita niyo yung butterfly, ay binisita ko ni Ninang, gano'n. Doon, maraming mga ganong maraming mga ganong mayroong pagka may namatay parang dumaan sa kanyang sa harap, magkakaroon siya ng mga illusion, ano? So, ano ba talaga? Ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa kamatayan o sa isang namatay? Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whosoever thy hand findeth to do, sabi niya, do it with thy might. Do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, no? In the grave. Alam ba yung grave? Libingan, no? Wala nang nakakalam doon. Wala nang kaalaman, no? So, sabi niya, there is no knowledge, nor wisdom in the grave. Whither thou goest, kung saan ka tutungo, no? Ano ba ang ibig sabihin nito kung saan ka pupunta? In the grave. In the grave. Ang salitang ito ay ginamit sa Hebreo, no? Ang ibig sabihin ng Hebreo is Sheol. Sheol. Ito ay lugar sa mga hindi nakikita. Sa mga taong sa unseen, no? Ang sabi nila, yung iba, unseen world, no? Madalas pumupunta tayo sa mga sementeryo, no? At maraming mga nakalibing doon at hindi natin sila nakikita dahil sila ay nasa libingan, no? In the grave. That is grave, a place of unseen, no? Kaya kapag namatay ang isang tao, siya ay dadalhin sa libingan, ano? Sa libing. Pagpunta mo sa Good Shepherd o saan man St. Peter, sa lahat, no? Dadalhin lahat doon, no? Ang isang tao, siya ay dadalhin sa libingan at siya ay babalik sa lupa. That is a return, no? Maraming mga tao claiming, ito, no, tingnan natin. Maraming mga tao claiming, pagkatapos na sila ay namatay, mayroon silang nalalaman. Yun ba sinasabi ng Bible? Subalit ayon sa talatang ito, for there is no work, nor device, no, nor knowledge, nor wisdom, no, in the grave, no. Ala na silang nalalaman. They are sleeping. They are sleeping. Sila ay, ang kamatayan is kabas ng ito inahintulad sa isang natutulog, no? Whither thou goest, kung saan ka tutungo, sabi ng Biblia, no? Subalit kung inaangkin mo ito, kung inaangkin mo na may nalalaman ka pagkatapos na namatay ang isang tao, you are contradicting, no? You are contradicting God's word. Yun ang ating based sa ating nababasa ngayon. Ngayon, bago tayo magpatuloy, sino ang paniniwalaan natin, no? Your Bible o ang sinasabi ng tao? Or the lies of the Christendom? Saan ba nanggaling itong mga turo ng Christendom? Agustinian, no? Ecclesiastes chapter 9 verse 5. For the living, sabi niya, know that they shall die. Alam ng mga buhay na sila ay mamamatay. But the dead, sabi niya, know not anything. Neither have they anymore a reward, no? For the memory of them is forgotten. Kahit pala, yung palang memory natin darating ang panahon malilimutan ng tao, no? Of course, no? Kahit mas sikat na sila, 100 years ago, kilala pa natin. But for sure, ang sabi niya, for their memory of them is forgotten. Darating malilimutan din sila, no? Ngayon lang, ang bumabanggit kayo sa Rizal, konti-konti na lang, di ba? Dati, nung elementary natin, lagi natin binabanggit, ano? Ayon sa talata, tayong nabubuhay, nalalaman natin na tayo ay mamamatay. Subalit, kapag tayo ay namatay, o bumalik na sa lupa, ay wala na tayong nalalaman. Katulad ng nabanggit o nabasa nating talata kanina.
Kaya huwag tayong maniwala sa mga kathangisip, no? Ito mga kathangisip lamang, no? Ng tao kapag namatay ang isang tao ay bumabalik in the form of something, no? In the form of something, ang katulad ko sinabi ko sa inyo kanina. Pag may namatay tapos mayroong aali-aligid na kulisap o hayop, ay binisita ako, sabi niya. No? So, tanggalin na natin sa ating kaisipan mga pahiwatig na yan, no? Na minanang turo natin kay Agustin, ano? Some say that their loved ones ay masaya nang naglalaro sa langit. Totoo ba yun? Subalit ang sinasabi ng Bible, wala silang nalalaman. Di ba? Binasa natin kanina. Ulitin na lang ninyo, no? Ngayon, marahil nagtataka tayo, alin ang paniniwalaan natin? Ang sinasabi ng sinuman o ang sinasabi ng iyong banal na kasulatan, no? Maalala ba na ninyo sa Genesis when God breathed into man, the breath of life, and man became anong nangyari sa kanya? Became a living soul. Ito ang sinasabi ng Genesis chapter 2, verse 7, no? Sabi niya doon, sorry. Sabi niya sa verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Ito nung siya ay likahin ng Diyos ang tao, no? Now, mula dito, ang kalagayan ng tao, isa lamang itong alabok, no? So, isa lamang siyang alabok. Lifeless, wala siyang buhay. Ito ang unang bahagi ng talata. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Ilika na, no? And then, in the second part, and breathed into his nostrils the breath of life. Ito ang espiritu ng tao, no? Na nasa kanya, ito rin ang hininga ng Diyos, no? Ito yung hininga ng Diyos, no? Job 33 verse 4. Ang sabi niya rito, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Ang hininga ng Diyos sa atin ang nagbibigay ng buhay, no? So kapag ikaw ay namatay, yung hininga na yon, ay ibinigay kay Adam at sa lahat ng tao, no? Ay babalik sa Diyos yung hininga na yon, no? Which is the Spirit, no? Ngayon, pansinin natin pagkatapos na siya ay hininga ng Diyos, and man, nangyari sa kanya? Became a living soul. Makikita natin ngayon dito, ang composition ng tao sa talatang ito ay mayroong body, soul, and spirit. Katulad ito na sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 23, no? Tignan na lang ninyo doon, no? Nang ang tao ay isa pa lamang itong piece of clay, nang siya ay isang alabok pa lamang, no? Wala pa itong buhay, no? Hindi siya gumagalaw o wala siyang nararamdaman, no? Subalit ang nung hingahan siya ng Diyos, the breath of life, no? Came into a man at siya ay naging buhay na, kaluluwa. Then anong nangyari? Or yung kaluluwa na yon, the soul, which is the soul, is the seat of affection or sentro ng damdamin ng isang tao. That is, no? Yun na sentro ng damdamin, no? The seat of affection of a man. Lahat ng mga bagay na yung nararamdaman, iniisip, paghihirap, kasiyahan, lahat ng mga bagay na yan, nagpapagalaw sa iyo, sa iyong buhay, ito ay ang kaluluwa, no? That is the soul, no? Ito ang nagbibigay senses, no? Sa buhay ng isang tao. Now, ano ang mangyayari kapag ang spirit ay lumisan sa katawan? Babalik na sa Diyos. At ang katawang ito ay babalik na sa lupa. Ano ang mangyayari? Totally, mawawala na ang consciousness ng tao. Wala na yung consciousness ng tao. Ito, mayroong mga aral dito, pero huwag kong yung Luke chapter 16, maaaring iisipin natin, it is a contradiction about the chapter, no? Pero meron tayong ibang pwedeng topic doon. I don't want to preempt that topic, no?
So, tapusin natin to and then later on, pag-aaralan natin yung parable, no? Of Lazarus and a certain rich man, no? Wala pang pagkakaiba ito sa isang computer, no? Sa isang computer. Ang computer po ay isang machine na mayroon siyang CPU, monitor, mouse, and keyboard. Ito ang set ng isang computer, which is the whole body, no? That is the whole body of a computer, no? Subalit, wala itong buhay. Wala itong buhay. Pero mayroong ginawa ang mga programmers, no? Mayroong mga programmers sa buong bahagi ng computer para gumana ang mga apps, no? At magkaroon ng operations, no? Yung computer. Now, without the codes of the programmers, ay hindi ito gagalaw. Of course, hindi siya gagalaw, no? That is the soul, no? That's the soul. I mean, kumbaga, just an illustration, no? Baka napin niyo sa scripture. But that's an illustration. But finally, hanggat hindi ito sinaksak sa electricity, hindi ito gagana, no? Of course. And that is the spirit as in man that gives, life. Na electricity, nag-generate siya ng power to operate, no? Yung computer, na? Ang electricity ay walang kinalaman sa computer, no? Ang computer ay naroon to generate life in the computer, no? Now, katulad ng computer, kapag walang elektrisidad, ay hindi gagana katulad ng katawan ng tao. Kapag ang spirit or the breath of life, no, na ibinigay ng Diyos sa tao, ay lumisan sa tao, siya ay mamamatay. At wala na siyang nalalaman. Kaya ganito ang importante, ang talatang ito, no? 15:21 ng 1 Corinthians chapter 15 verse 21. For since by man came death, for since by man, sa isang tao came death, but by man came also the resurrection of the dead. Makikita natin sa talatang ito, it is the resurrection of the dead at hindi nabuhay, no? Nabubuhay kung saang mang lugar, no? Napakahalaga nito, hindi sila nabubuhay, no, kung saan man, no? Mayroong tayong naririnig palagi that this doctrine ay nakaugnay sa resurrection of the body. Pero maganon si scripture, resurrection of the body. Wala tayong makikitang ganon, no? Yung term na ganon. Subalit hindi ito tiyak na pagsasalarawan, no? Hindi ito pagsasalarawan. Dahil hindi ito nabanggit sa Biblia, the resurrection of the body. Hindi rin nabanggit ng Biblia ang kaluluwa ay tutungo, no? Or mabubuhay kung saan until the resurrection, no? Ang turong ito ay nanggaling pa sa Eastern and Babylonian religion, no? Long time ago, no? Ito ay minana ng mga Egyptians. Then adopted by Christendom. Hanggang sa panahon natin ngayon, anong nangyayari? Ang katuruan ay umiiral na, no? Umiiral na noon pa yan, no? Even before Christ came into this world, no? Ang paniniwala ng mga Egyptians, ang kaluluwa ay ihiwalay sa katawan, no? At ito ay mamumuhay somewhere in eternity. Kaya pala naglalagay ng mga binhi sa puntod, no? Ni Pero, no? Ito, i-search niyo, no? Upang makapagtanim siya sa kanyang pupuntahan, no? Ganon sila sa kanilang pananaw, no? So, which is unscriptural, no? So, siya, ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Espiritu ay hindi immortal. Hindi immortal, kapatid, no? Kaibigan natin sa Facebook. That's not, the Spirit is not immortal. Tungkol sa Espiritu, tandaan natin, kung paano namamatay ang katawan ay ganoon din ang kaluluwa. See, baka hindi pa natin magugulat tayo, no? But stay on, no? Sabi niya. Ito ang sinasabi ng Biblia. 1 Timothy 6 chapter 15 verse 16 to 16. Which in his time he shall shew, sabi niya. Who is the blessed and only potentate, the King of Kings. Sino yon? Our Lord Jesus Christ, no? And the Lord of Lords. Verse 16. Who only hath immortality. Sa panahon natin ngayon, siya lamang ang mayroong taglay na immortality, no? Dwelling in the light which no man can approach unto. Sipin niyo na, walang makakatungo sa kung saan siya ngayon. Whom no man hath seen,
nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Malinaw na ang Panginoong lamang ang walang kamatayan. Tayong nilikha ay hindi gayon. Ganon, no? Kaya paano ka mamamatay at mabubuhay sa ibang lugar na may mortal na pansamantalang kaluluwa, no? Pwede ba nating labagin ang tuntunin, yung tuntunin ng Diyos sa kanyang mga salita? Of course, hindi, no? Pero malinaw na hindi ito muling pagkabuhay mula sa ibang lugar, no? Hindi tayo ay nabuhay mula sa ibang lugar, no? Ito ay muling pagkabuhay mula sa mga patay, no? Now, babasa tayo ng ilan sa mga talata sa Biblia tungkol sa pagkabuhay mula sa mga patay. So, basahin ko na lang ng marami, no? That yung pagkabuhay, resurrection from the dead, no? Tingnan natin, maraming mga talata tungkol dito, hindi minention yung pagkabuhay mula sa sa resurrection of the body. In Matthew chapter 14 verse 12, basahin ko ng mabilis. And said unto his servants, this is John the Baptist. He is risen from the dead, no? And therefore mighty works do shew for themselves in him. Matthew 17:9, and as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead, no? Ito, lagi niyang ito sinasabi. In Matthew chapter 27 verse 64, command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away and say unto the people, he is risen from the dead, no? So the last error shall be worse than the first. In Matthew chapter 28 verse 7, ang tinitingnan natin dito yung resurrection from the dead, and it is not resurrection of the body, no? And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Mark 9 chapter 9, and as they come down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen till the Son of Man were risen from the dead, no? So, maraming mga talata na babasa pa tayo in John chapter 12 verse 17. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave and raised him from the dead bear record, no? In Acts chapter 3 verse 15, ito ang ginagamit lagi, no? Verse 15, and killed the prince of life, who God had raised him, or raised from the dead, no? 2 Timothy chapter 2 verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Yun ang sinabi ni Pablo, no? Kung inyong mapapansin sa mga talatang ating nabasa, ang itinuturo ng Biblia ay hindi resurrection of the body, but resurrection from the dead. At ang patay ay wala nang nalalaman. Wala nang nalalaman. For the living know that they shall die. Alam ng mga tao ay mamamatay, di ba? Alam nating lahat, na that's the reality. But the dead know not anything, no? Neither have they anymore a reward, for the memory of them is forgotten. Ang dahilan kung bakit itinuturo, no? Ito, ang resurrection of the body ay dahil ang katawan at ang kaluluwa ay maghihiwalay, no? Kapag sinabi ng Biblia ang espiritu ay babalik sa Diyos at ang kaluluwa ay pupunta saan? Sa libingan. Ito ay katotohanan hindi galing sa akin, no? Hindi ito katakata ko lang, no? Kundi sa salita ng Diyos, makikita natin at nababasa natin, hindi ba? Sa Psalm 89 verse 48, ito, tingnan natin ito, no? Tingnan niyo sa inyong Biblia, Psalm chapter 89 verse 48. What man is he that liveth, sabi niya, and shall not see that, sabi niya, and shall not see that. Again, the biblical meaning of death is a return, no? Saan? Sa lupa. Pagbabalik niya sa lupa, kung saan siya nanggaling. Shall he deliver his soul? Shall he deliver his soul? Saan? From the hand of the grave. Saan siya i-deliver yung soul? From the grave. Sa libingan, Ang espiritu ay babalik sa Diyos. And the body and soul ay magkasama sa libingan, no? Bakit kaya ipinipilit ng iba na may pupuntahang ibang lugar ang kaluluwa? Na kapag namatay na ang isang tao, now ano ba ang sinasabi ng talata?
Saan siya ililigtas? Sa libingan, Siya ililigtas from the grave, even the soul. Psalm 49 verse 14 and 15, Psalm 49 verses 14 and 15. Like sheep, they are laid in the grave. They are laid in the grave. Death shall feed on them, and the upright shall have dominion over them in the morning, and their beauty shall consume in the grave. Sa sila matutunaw sa grave, from their dwelling. Saan ba natin makikita ang itsura o kagandahan ng isang tao? Of course, sa katawan. Sa ating physical, Dahil paano niya ito ipipresenta ang sariling kagandahan niya? Diba? Kaya nga tayo magpapaganda at ginagawa natin para attract yung tao ang sariling kagandahan sa pamamagitan ng kaluluwa. Our seat of affection of our senses. Yun ang nagpapagalaw sa iyo, kaya na ginagawa mo yan. But in verse 15, but God will redeem my soul. But God will redeem my soul. Alin yung kanyang i-redeem? Soul from the power of the grave. From the power of the grave. Now, for he shall receive me, Selah. The soul is not immortal. Ito, At ito ay namamatay, Ezekiel chapter 18 verse 20. Anong sabi niya rito? The soul that sinneth, it shall die. O yun pa lang sa talatang ito, malinaw na namamatay ang kaluluwa. The soul that sinneth, it shall not die, it shall die. The teaching of Christendom, ang kaluluwa ay, anong nangyari sa kaluluwa ay hindi namamatay. Ito ay, ay hindi turo ng Bible, At matagal na tayong nililinlang, That's the truth. Nililin lang. Ang alam natin, tayo pag namatay tayo, ihiwalay tayo, mamamatay ang katawan. Pero yung soul, mayroon na siyang pupuntahang lugar. But the Bible says, it is in the grave, Siya dun sa tutungo. Ngayon, alam ko na, of course, maaaring nagugulat ka o nagtataka ka marahil dahil hindi natin matanggap ang salita ng Diyos, Before, Katulad ng ating Panginoong Yesus, siya ay isinilang sa mundong ito, God became in the form of man. Nang siya ay namatay, He commend that His Spirit to the Father at ang kanyang katawan at kaluluwa ay nagtungo sa ilalim ng lupa. In Psalm chapter 16 verse 10, for thou will not leave my soul in hell. Again, this word in Hebrew is Sheol. Hebrew naman nito, Sheol. Neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Saan tutungo ang kaluluwa? In Acts chapter 2 verses 26 to 27, Therefore did my heart rejoice and my tongue was glad. Moreover, also my flesh shall rest in hope. 27, because thou wilt not leave my soul in hell. Now the word hell in the New Testament is the word Hades, Hades. Yung kanina siya, Hades ito. Ito ay lugar na hindi nakikita. Ito ay libingan, Ginamit ito sa ang salitang Hades, libingan, yung hell, Neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption, Ngayon, ang tanong natin, saan tumutungo ang mga kaluluwa, ng bawat taong namamatay? Ang sinasabi ng Biblia ay sa libingan or in the grave, In the grave. May panahon sa Biblia na babalik ang espiritu, then reunite with the new body and soul. Babalik ang espiritu sa Diyos, and there is a time, There is a reunion with the spirit, with the new body and new soul, Ito, ano ba ito? Ito ang tinatawag nating eternal body, or glorified body. There will be a time na mangyayari 'yon, So yun ito ang tinatawag nating yung walang hanggang katawan, o yung glorified body to live with God into His kingdom eternally. Hindi tayo pwedeng mabuhay na kasama natin ng Diyos, with our own state, sa ating kalagayan, Isipin natin kung ikaw ay mamamatay ngayon. Example lang,
Are you ready to be with the Lord sa ganitong kalagayan? Kung ganito ang ating iniisip na at dandamin na mayroon tayong galit, walang papapatawad, mayroong panghihina at pagdududa at mayroon tayong kalituhan dahil sa mga turo sa Kristendom. Iniisip mo ba na sa ganitong kalagayan na magkakaroon tayo na ating kaluluwa ang kaluluwa ng tao can we be fellowship with the Lord sa ganitong kalagayan? Hindi, of course. So how about the verse to be absent in the body and to be present with the Lord? Paano itong talatang ito? Ang sabi ng talata na ito, how about the verse to be absent in the body and to be present with the Lord? Ang dahilan dito, naririnig natin itong palagi. No? Ito ang lagi natin naririnig. At and it is misquoted. No? Misquoted ito. Bakit? Many times. No? At ito ang dahilan kung bakit ganito ang pananaw natin sa talatang ito. Subalit hindi ganito ang tinutukoy ng talatang ito. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa talatang ito? So let us read. No? 2 Corinthians chapter 5 verse 8. No? Sabi niya rito, we are confident. Sabi ni Paul dito, no? We are confident, I say, and willing rather, sabi niya, and willing rather, no? To be absent from the body. To be absent from the body and to be present with the Lord. Ano ang tinutukoy niya dito? Sa dami nating binasang mga talata kung saan pupunta ang kaluluwa, it is in the grave. Take note, ang sinasabi nito ng talata, willing rather to be with the Lord. Ito yung iniisip ni Apostol Pablo na mas maganda pa na siya tutungo na sa ganitong kalagayan. Ano? Hindi ito ibig sabihin pag namatayan ng isang tao, na kundi kapag namatay ang isang tao, ang kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. Yun ang sinasabi doon, no? na nagbigay sa atin. Ano? And the dust return to the dust. At wala na itong nalalaman. Ito ang tinuturo ng banal na kasulatan, which is contrary to the teaching of Christendom. Ano? Ang taong namatay, pagkatapos na siya ay maghihintay sa muling pagkabuhay, at ito ang plano ng Diyos. That is the plan of God. Marahil habang pinag-aaralan natin ang paksang ito, mayroong nabubuong o katanungan sa ating sarili, no? Subalit kailangan natin itong tignan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos at hindi sa tradisyon ng tao. Usually, maraming mga tradisyon na ating natutunan and yet hindi natin ito sinusuri sa banal na kasulatan. So wala namang masama na tayo ay mag-aaral at suruin ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ito ang nais ng Diyos, no? Tayo ay lumago sa kaalaman tungkol sa ating Panginoong Yesus. At ito dapat ang gawin niya, no? To study the word of truth, no? By rightly dividing it. So, well, kapatid, maraming mga bagay sa salita ng Diyos na nilabag ng tradisyon, no? At maraming mga taong maging ang ibang mananampalataya, no? Na yumakap sa turong ito ng tao. Madalas ang katotohanan sa Biblia ay hindi nakikita, no? Dahil sa impluensya, no? Or brainwashing ng mga sinauna sa atin. But tayo, marapat lamang na tayo ay lumago sa ating buhay pananampala. Sabi nga sa sulat ni Peter, but grow ye in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, no? So, kinakailangan tayo kailangan lumago. Study to show thyself approved unto God. Sabi niya, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, maraming salamat at tayo ay naligtas dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, which is the death, burial, resurrection of our Lord Jesus Christ. And I believe na sino man tao na sumampalataya doon sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, siya ay naging bahagi ng kanyang katawan. So, pasamantala, ating puputulin ito and we will magkakaroon tayong uling hopefully, mag-meet tayong muli sa susunod na topic. So, let me close in prayer. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito at alam po namin na yung mga salita ay hindi namin kayang
abutin dahil kung ano po ang sinasabi mo salita. For my thoughts are not your thoughts. Sabi niyo mo sa inyong mga salita. So, and my ways are not your ways. So, subalit sa inyong mga salita ay kung hanes po kaming magsasaliksik sa iyong banal na kasulatan, malinaw ang inyong mga sinasabi. Kaya maraming pong salamat sa aking mga kapatid na naging nakasama ko, naging kabahagi sa aming pag-aaral na ito, sa mga taong, sa aking mga kaibigan sa Facebook na doodaan sa page na ito at nawa bigyan mo siya ng pagkakataon na marinig niya itong mga messages na ito. At sa mga kapatid na sumusuporta, nananalangin, marami pong salamat sa iyo sa mga kapatid na ito. Bless them, Lord, at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, kayo po ang magpala, mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking hiling dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. No? So maraming salamat kapatid at sa mga nakapag-attend. So maraming salamat. Sa susunod, I hope na magkakasama-sama tayong muli. So, basta yung mga notes, si Sister Mylene, si Felipa Nunez Jaspe, si Sister, no? Ganun din si Sister Mency, sino pa yung isa? Si Christian Bacani is also watching. And ang ating mahal na pastor, si Emmanuel Sula. At maraming salamat, Pastor. At nakasama ka namin sa araw na ito. At to God be the glory. Bye for now and see you again on next meeting.